Hello, Scorpio. Ito yung reading mo for the 3rd week of September. Hello, I'm Purple Teen. If you haven't subscribed yet dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to like and follow my Facebook page, Instagram, and TikTok. Kung interesado ka sa personal reading, all you have to do is send a private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan mo nakalagay sa description below. Just a reminder, ito ay collective reading. This may or may not resonate to all of you. Kung gusto mo ng personal reading, yung specific para sa iyo, mag-book ka ng private reading. Scorpio, lucky day mo Monday, lucky numbers mo 30, 17, 22, number 2, 52, at saka 41. Tignan na natin yung overall energy ng 3rd week of September mo, Scorpio. Stork. Yan yung overall energy. News or birth of a new business or opportunity. Wow. Pwedeng makakakuha ka ng opportunity. Or eto na, magsisimula na itong opportunity na binigay sa iyo. No? Pwedeng sisimulan mo na or makaka-receive ka ng opportunity. Ang ganda. Congratulations. Kung ano mang klaseng opportunity yan. Opportunity man yan sa trabaho, sa negosyo, sa love life, no? O personal na mga na mga goals mo. Mukhang basta something good is coming for you. Opportunity yung paparating sa iyo. Yun yung sinasabi ni Stork. So kung magagrab mo yan, either papalarin ka, depende kung magagrab mo yung opportunity na yan. Justice card, Pentacles, 8, 10, Wands. Dami nakakuha ng 10 of Wands lately. Tsaka Knight. Oo, pwedeng iba sa inyo dito. Ayan na yung opportunity. Pwedeng nagsisimula na nga kayo. Very busy na kayo dito. Ayan, with the 8 of Pentacles. Okay. Pwedeng iba, namimintong pagka-busy. Mag-i-start na yung period na magiging very occupied na kayo dyan sa trabaho, negosyo, or kung ano man itong ginagawa ninyo. Na paglalaanan nyo talaga ng attention at oras ninyo yung ginagawa nyo dyan. Dyan lang kayo magbibigay ng focus at tutok na tutok kayo dyan hanggang ma-achieve nyo yung gusto nyong ma-achieve, no? Oo. Yung iba dito, halos wala na kayong time, puro gawa, puro trabaho. Doon mauubos lagi yung oras ninyo. Ayan, i-dedicate nyo talaga yung sarili nyo dito sa ginagawa ninyo. Pwedeng yung iba, ayan na nga yung magandang message. News may binabanggit na news dito, si Knight of Wands, mukhang merong magdadala ng magandang balita sa iyo. Ayan na, kung sino man tong mensahero na to, maganda yung bit-bit niyang balita para sa iyo, no? Kung may kinalaman man ito sa career mo or sa ibang bagay, no, basta good news yung marireceive mo. Mainit na mainit pa, ayan, no, yung balita na dala ni Knight of Cups, ni Knight of Wands. So, mainit-init, fresh na fresh itong daladalang good news ni Knight of Wands para sa iyo. Okay? So, may makakadeal ka Sagittarius, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, no? And Libra. Okay, ito na yung deserve mo na break. Yun yung sinasabi ni Libra. Ay, ni Libra, ni Justice. Libra kasing symbol niya eh. Okay? Ito na yung deserve mo. Ito na yung opportunity na deserve mo.
Kumbaga, kung dati hindi mo, parang feeling mo hindi mo nakukuha yung deserve mo, aba, itong 3rd week of September, eto na yon dear. As in, havay mo na yan. Kung ano yung deserve mo, bibigay sa'yo ni universe. Kung merong mga bagay dito na, alam mo yon wala sa hulog before, no, mafe-feel mo na yung balance. Unti-unti nang mare-restore yung balance dito sa kalagayan sa sitwasyon mo. Minsan lumilitaw si Justice card kapag ka, inaani mo na kung ano yung mga ginawa mo in the past. So, pwedeng ito ay reward, no? Ito na yung good karma na nare-receive mo dahil sa mga magagandang ginawa mo noon, no? Kumbaga, ito na nga yung deserve mo. Yun na yung makukuha mo. Kumbaga, kung ano naman yung tinanim natin, di ba yun naman yung makukuha natin. So, yun yung nangyayari sa'yo ngayong 3rd week of September. Pwedeng iba dito, naghihintay kayo decision. Hindi ko alam, decision ng korte ba yan? May hearing ba? So, sana pumabor sa inyo yung decision. Pwedeng bababa na yung decision ngayong 3rd week of September. Pwedeng iba sa inyo dito, kailangan ninyong gumawa ng malaking decision. Hindi ko alam kung tungkol saan yan. Pero ayan kailangan decision making yung Justice. Kailangan mong mamili. Yun lang. Kailangan mong timbangin ng mabuti. Maging patas paggawa mo dito sa decision. No? Hindi ka pwedeng dito yung maging biased. Yun lang yung sinasabi ni Justice. Doon tayo sa nararapat lang. Doon lang tayo sa gitna. Balance lang, kumbaga. Tignan na natin yung love life mo. Detachment, I had to let this go so I could clear my mind. Okay, iba sa inyo nakapag-decide na talaga kayo na na i-detach nyo na yung sarili nyo dito sa person na to. I-let go nyo na yung connection. Kasi mas mahalaga sa inyo yung peace of mind. No? Gusto nyo nang kumbaga gusto nyo na mag-declutter sa buhay ninyo at isa ito sa i-let go ninyo itong relationship na ito or person na to. Kasi nga, nagiging burden na siya. Ayan ito yung sinasabi na burden ni Ten of Wands. Parang related siya sa love life mo. Bigat na bigat ka na rito. Gusto mo nang pakawalan. Gusto mo nang i-release tong mga burdens na ito. At mukha nga, baka itong 3rd week of September yung iba sa inyo, i-release nyo pa lang. Pero pwedeng yung iba, pinakawalan nyo na. Hindi ko alam kung pinakawalan nyo na in the past. Pero yung iba dito, ngayon palang 3rd week of September nyo i-release. Okay? So finally, nakapag-decide ka na i-let go mo na yan. Kasi nga, na siya, burden na siya para sa iyo. Alam mo yun? Hindi na maganda yung naidudulot niya sa iyo. Para naman matanggal yung mga na yan, mabibigat na energy na yan. Pagdating sa pera, career, kabuhayan mo, performance evaluation, wow! O baka ini-evaluate ka nila, baka naman titignan nila kung qualify ka dito sa position na to, baka magle-level up ka pagdating sa career mo, magkakaroon ng promotion, or in-evaluate nila yung performance mo, kung qualified ka ba, taasan yung sweldo mo, ayan wow! So nangangamoy pagtaas ng sweldo or promotion, okay? Tataas, aangat ka dyan. Sa may pag-angat dyan. Sa sweldo man yan or sa posisyon. Additional messages para sa'yo. Someone will try to make you do something against your will. Ayan, mukhang magiging no choice ka dito at mapipilitan mong gawin yung inuudyok sa'yo or yung gustong-gusto nitong person na to na gawin mo. No? Kumbaga, this person made me do it.
or this person made me buy it. O, diba? Yung mga budol na hashtag. Pero hindi. Seriously, basta parang nalagay ka sa alanganing sitwasyon na napilitan ka lang gawin yung bagay kahit ayaw mo. Okay? Dahil lang sa isang person. Kung sino man yung person na yan, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Okay. So, mukhang red flag. Oh. Napakatigas daw ng ulo nito. At kung iniisip mo kung magbabago pa yan, well, ang sabi ng card, hindi siya willing na magbago. So, ngayon alam mo na wala kang mahihintay na pagbabago dyan sa person na yan kasi nga ganyan katigas yung ulo niyan at wala siyang plano na mag-adjust or magbago. Kung sino man yarn. Kumbaga, ano na yan. Matigas na. Ano na siya, nasemento na, hindi mo siya mababago eh. So, tignan na natin closing message para sa iyo ng Oracle of the Sacred Traveler. Passion and pleasure. Savor your life. Okay. Ang feel ko dito is magkakaroon ng moment na may enjoy mo naman yung buhay mo. No? Kung hindi mo pa nagagawa yung mga bagay na talagang gusto mong gawin, well, this is the opportunity. No? Pwede ngayong 3rd week of September, ang gagawin mo lang is, enjoyin mo lang bawat moment, yung mga bagay na gusto mong gawin na alam mo yun, na dati mo pang gustong gawin pero hindi mo nagagawa. Ito na yun. Okay? Merong passion and pleasure na paparating sa iyo. Okay, basta nafe-feel ko dito, sundan mo lang yung passion mo at susunod na yung pleasure doon, susunod na yung happiness, yung enjoyment kasi 'di ba? Pag ginagawa natin yung mga bagay na gustong-gusto natin, nandun tayo nag-glow eh. Nandoon yung pagiging fulfilled, no? So, ayan, ito yung 3rd week of September reading mo. Scorpio, don't forget to like, share, subscribe. Take care and God bless.